As I have often stated, the future is being born. The future is being born depending upon the man who is. 5 bagay tungkol kay Ferdinand Marcos Sr. na ayaw ipaalam sa buong mundo. Ipinagtanggol ni Ferdinand Marcos ang kanyang sarili laban sa Nalundasan murder case noong 1935. Noong 1932, natalo ni Julio Nalundasan ang ama ni Ferdinand Marcos na si Mariano Marcos sa isang election. Nagpatuloy ang kanilang pagiging magkatunggali hanggang sa election ng Office of the Representatives para sa 2nd District ng Ilocos Norte taong 1935. At sa pangalawang beses ay natalo ni Julio Nalundasan si Mariano Marcos. Noong September 19, 1935, marami sa supporters ni Julio Nalundasan ang nagparada upang ipagdiwang ang pagkapanalo ng kanilang iniidolo. Kasabay ng kanilang pagdiwang, nagbitbit ang mga tagahanga ni Nalundasan ng isang kabaong na may nakasulat na Mariano Marcos bilang simbolo ng kanyang pagkatalo. Panandali ang tumigil sa harap ng bahay ng mga Marcos ang mga supporters ni Nalundasan upang ipakita ang dala-dala nilang kabaong para ipahiya ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagsabuatan daw di umano ang kampo ng mga Marcos laban kay Nalundasan. Si Ferdinand Marcos naman ang napiling triggerman dahil sa talento nitong sharpshooting, at kung mahuli man at mahatulan ay ipapadala lamang si Ferdinand sa Lolomboy Reformatory School dahil sa kanyang edad na 18 taong gulang lamang. Sa araw ng krimen, habang ang kanyang ama na si Mariano ay nasa Lawag, Ilocos Norte na malayo sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa star witness na si Calixto Aguinaldo na siyang nagsilbing lookout ng gabing iyon, ay alas 9 ng gabi, lumakad daw papunta sa bakuran ni Julio si Ferdinand na may dalang automatic pistol kasama si Quirino Lizardo na may dalang revolver. Nagtago umano sila sa isang madilim na lugar kung saan hindi sila kita. Nang magkaroon ng pagkakataon, binaril nila si Nalundasan mula sa bintana. Tinamaan ito sa kanang bahagi kung saan napuruhan ang isang vital organ na siyang sanhi ng agarang pagkamatay ni Julio Nalundasan. Noong December 7, 1938, mahigit 3 taon matapos ang pagkamatay ni Julio Nalundasan, hinatulan sila Mariano Marcos, ang anak nitong si Ferdinand Marcos, ang kapatid nitong si Pio Marcos, at ang bayaw nitong si Quirino sa salang pagpatay ng Court of Instance sa Ilocos Norte. Noong January 11, 1940, ipinasa ng Court of Instance ng Ilocos Norte ang desisyon na ito. Nahatulan sa kasong pagpatay at pagkakabilanggo ng 10 hanggang 17 taon sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo. Pinayagan naman si Ferdinand Marcos na tapusin ang kanyang pag-aaral at kumuha ng exam habang nasa loob ng bilangguan nang lumabas naman ang resulta ng 1939 bar examinations. Naipasa ito ni Ferdinand at nagtala ng pinakamataas na record ng score na 98.01%. Ngunit maraming umaapila mula sa iba't ibang sektor na nagtulak sa Korte Suprema na i-recalibrate ang kanyang score sa 90-35%. Kaya naman ang San Beda graduate at dating associate justice ng Korte Suprema na si Florence Regalado ang siyang nananatiling may hawak ng record ng may pinakamataas na score sa bar exam na may 96.7% na kanyang nakamit noong 1954. Dahil sa bagong degree at estado ni Ferdinand Marcos bilang abogado, nag-file siya ng appeal sa Korte Suprema. Sinulat niya mismo ang kanyang 830 pages appeal at inilaban ang sarili niyang kaso noong October 12, 1940 sa edad lamang na 23. At makalipas ang 2 linggo, binawi rin ni Judge Jose P. Laurel ang hatol laban kay Ferdinand Marcos. Bumili ng isla sa halagang piso. Binili ni Ferdinand Marcos ang Kalayaan Island sa Spratly sa halagang piso. Nagsimula ang pag-angkin ng Pilipinas sa Spratlys nang bumaba sa isla ang isang sea adventurer at may-ari ng fishing business na si Tomas Cloma at nagproklama sa buong mundo ng bagong bansa na tatawaging the Free Territory of Freedom Land noong 1956. Si Cloma rin ang founder ng Philippine Maritime Institute, subalit nakulong siya noong panahon ng martial law
dahil sa fraud at paggamit ng titulong admiral na tawag sa kanya ng kanyang mga kainuman at ng National Press Club. Pinakawalan din siya agad pagkatapos niyang isuko at ibenta kay Marcos ang isla sa halagang 1 pesos lamang. Pagkatapos mabili ni Marcos ang isla ay opisyal niyang binago ang pangalan sa Pagasa Island at ginawa itong kuta. Inilunsad niya ang kauna-unahang rocket na gawa sa Pilipinas. Si Ferdinand Marcos ang kaisa-isang panggulo ng Pilipinas na naglunsad ng project upang makagawa ng rocket na naglalayong maprotektahan ang Pilipinas laban sa mga magbabanta sa seguridad ng ating bansa. Ang plano ng rehimen ni Marcos ay ang mag-mass produce para maibenta at mai-export sa ibang bansa. Ang proyektong ito naman ay tinawag na Project Santa Barbara. Mayroong isang missile na tinawag na Bongbong 1. Ito ay ipinangalan ni Ferdinand Marcos sa kanyang anak na lalaki. Mula noong December 1972, nakapag-conduct sila ng mahigit 37 na missile tests at noong September 1975 naman ay 4 sa mga Bongbong 1 missile ay matagumpay nilang nailunsad. Nang tanungin si Ferdinand Marcos kung bakit siya naglunsad ng ganitong proyekto, ang kanyang sagot ay, hindi tayo dapat umasa lamang sa mga kakampi nating bansa. Dapat tayong mag-assume na kahit mismo ang United States ay hindi handa para tayo ay tulungan sa panahon ng digmaan. Matapos naman ang termino ni Ferdinand Marcos ay ipinatigil ito ni Cory Aquino dahil sa mga kritiko na nagsasabing ikansela raw ang proyekto dahil naglalayon itong gumawa ng sandatang nuclear. Nagpalit ng religion. Binago ni Ferdinand Marcos ang kanyang relihiyon upang mapakasalan ang kanyang minamahal na babae na si Imelda Romualdez sa simbahang Katoliko. Una pa lamang makita ni Ferdinand Marcos si Imelda ay na-love at first sight na ito noong 1954. 11 araw lamang niligawan ni Ferdinand si Imelda noon at matapos ang halos 2 linggong pagliligawan ay humantong na ito sa isang civil ceremony sa Baguio City. At sinundan naman ito ng church wedding sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila na kung saan si President Ramon Magsaysay naman ang naging principal sponsor nila. Sobrang daming naipatayong infrastructures. Si Ferdinand Marcos ang pangulong may pinakamaraming naipatayong paaralan, ospital at kalsada na hanggang ngayon ay napapakinabangan at nagagamit pa. LRT-1 na pinakauna sa Southeast Asia. Heart Center of the Philippines. Kidney Center. Nahyong Pilipino. Nuclear Power Plant na natapos noong 1983. Coconut Palace. PICC o Philippine International Convention Center. Philippine Lung Center. Film Center. Golden Mosque para sa mga kababayang Muslim. Folks Art Theater. SLEX at NLEX na pinakauna ulit sa Southeast Asia. San Juanico Bridge na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Leyte Geothermal Power Plant na natapos noong 1977. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant na natapos noong 1979. Tiwi Geothermal Power Plant na natapos noong 1980. Angat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1967. Kalayaan Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1982. Magat Hydroelectric Power Plant na natapos noong 1984. At si Ferdinand Marcos din ang nagpatupad ng 13th month pay na ating inaabangan. Panghuli ay ang slogan ni Ferdinand Marcos tong 1970s sa ikauunlad ng bayan disiplina ang kailangan. Baka ngayon mo na lang makita ang channel namin, kaya naman mag-subscribe ka na para makakita pa ng mas maraming content. Maraming salamat sa panonood.